consider lahat ng bagay na unang-una, merong mas dakila pa kay Kristo. Ang turo niya galing sa Ama. Ang katunayan, ang sabi niya diyan sa 7:16, ganito nakasulat ng Juan. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Turo ba ni Kristo, Brad Mel, ang bautismo? Turo po, kapatid na Eli. Kanino galing yung turo niyang bautismo? Galing po sa nagsugo sa kanya. Sino ba yung nagsugo sa kanya? Ang nagsugo po sa kanya, ang Ama po, kapatid na Eli. Basahin ngayon natin ang 13:16 ng Juan. 13:16. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Isayain mo nga yan, Badman. Sa Bisaya po, Sapagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang ulipon dili labaw sa iyang agalon, og ang gisugo dili labaw sa nagsugo kaniya. Sino ang mas labaw, kapatid na Jerry? Yung nagsugo o yung gisugo? Ang nagsugo ang labaw, igsoon nga Eli. Sino ang nagsugo kay Kristo? Ang amahang Dios nga makagagahom labaw sa nga tanan. Basahin natin uli ang 14:28 sa Bisaya, kapatid na Jerry. Kamo nakadungog sa akong pag-ingon kaninyo. Ako mugikan, ug mubalik kaninyo. Kung nahigugma kamo kanako, managkalipay kamo unta. Tungod sa pag-ingon ko, ako muadto sa amahan. Kay ang akong amahan, labaw pa kanako. Ayan, ang akong amahan, labaw pa kanako. Ang tinuro ni Kristo, ang kanyang aral galing sa amahan. Basahin natin uli ang Juan 7:16. Usa si Jesus mitubag kanila, og miingon, ang akong pagtulunan, dili ako, kundili iya sa nagsugo kanako. Ayan, ang pagtulunan ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang aral, yung salita niya, kasama na yung bautismo, ay galing sa nagsugo sa kanya. Galing sa Ama yun. Kaya nang si Kristo ang mag-utos, ano ang utos ni Kristo na bautismo? Basahin natin ang Mateo 28:19 sa Bisaya. Busa panlakaw kamo, og panudluan ninyo ang tanang mga nasod, nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, og sa Anak, og sa Espiritu Santo. Yan ang utos ni Kristo. Galing yan sa Ama. Tandaan nyo, si Kristo hindi nagsasalita sa kanyang sarili. Nung sabihin niya sa mga apostol ito, galing sa Ama yung salita na yan, na bautismuhan ng tao sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Understood, isinama ng Ama yung kanyang sarili. Ayan, kasama yung Ama. Kasi sa Ama galing yung utos. O kasama ang Ama. Ang katunayan, if we are going to read that in English, let us read from verse 18. And the Bible says in Matthew 28:18, And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. I want you to notice this declaration of our Lord Jesus Christ. He said, all power is given unto me in heaven and in earth. So the power does not inherently come from Him Himself. It was given to Him by somebody else. And it was given to Him by God the Father Almighty. And He said, all power is given. It is not inherent in Him. He does not own the power originally in Himself. The power was given unto Him by the Father, who is greater than Him. And that power
that was given to him compasses the heavens and the earth. And what is the next? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, 20. teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yan. That's what our Lord Jesus Christ said. And it came from the Father. The Father that gave him all the power in heaven and in earth said through our Lord Jesus Christ that make disciples in every nation, teach them, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. In the Visayan translation, it says, in 19, busa panlakaw kamo, ug panudluan ninyo ang tanang mga nasod, nga mga bautismo kanila sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. So, yan ang utos ni Kristo galing sa Ama yan. Hindi natin pwedeng baliwalain ang Ama because the Father is greater than our Lord Jesus Christ. Ang Amahan, labaw pa. Kanako, ang sabi ng ating Panginoon Kristo, mas dakila ang Ama kaysa akin. Ngayon, ang ating tanong ganito, bakit nababasa ng ating kaibigan dyan na ang bautismo sa pangalan ni Jesus? Sa pangalan ni Jesus. Tignan nga natin kung anong kahulugan ng bautismo sa pangalan ni Jesus. Brad Mel, ilang pang minuto ako? Mayroon pa Kylie, po meron kayo. po kayong 15 minuto. Salamat po, Mr. Moderator. Tignan natin kung ano ang kahulugan, mga kababayan, ng salitang sa pangalan ni Jesus. Babasa tayo, Brad Mel, pakibasa mo ang 9:15 ng aklat ng gawa ng mga apostol. Datapwat sinabi sa kanya ng Panginoon, pumaroon ka, sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin, upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Brad Mel, nung suguin ng ating Panginoon si San Pablo, ano ang layunin ng pagkasugo sa kanya, kapatid na Mel? Ano ang dadalhin niya? Sabi po ng Panginoon kay San Pablo, dadalhin ang pangalan niya sa harapan ng mga hentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. So, ang dadalhin ni Pablo, ang pangalan ni Kristo. Meron siyang, kumbaga si Pablo, a chosen vessel, o sisidlan, paglalagyan at dadalhin niya ang pangalan ni Kristo. Tama, kapatid na Mel? Opo, tama po. Ngayon, nung nangangaral na ba si Pablo, kapatid na Mel, ipinangaral ba rin niya ang pangalan ng Ama? Opo, dala-dala rin po niya, kapatid na Eli, pinangaral po niya eh. Hindi ba kaya ang pinangaral ni Pablo, pangalan lang ni Kristo? Ay, hindi po. Hindi lang pangalan po ni Kristo ang binabanggit po ni San Pablo, kapatid na Eli. Pero ang pagkakasugo sa kanya, dadalhin niya ang pangalan ni Kristo sa mga hintil, sa mga hari, saka sa mga Israelita. Yun ang pagkakasugo sa kanya, di ba? Tama po. Pero, nung nangangaral siya, pangalan lang ba ni Kristo ang kanyang ipinangaral? Basahin natin ang Efeso 3:14, kapatid na Mel. Dahil dito ay iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Bakit? 15. Na sa Kanya'y kumukuha ng pangalan ang bawat sangbahayan sa langit at sa lupa. Ayan, bisayain nga natin yan, kapatid na Jerry. Tungod ni ining hinungdan, ang akong mga tuhod ginaluhod ko sa Amahan, nga gikan kaniya ginganlan ang tagsa-tagsa kabanay sa langit og sa yuta. Ayon. Sa makatwid, mga kababayan, nung mangaral na si Pablo sa mga hintil, hindi lang naman ang dala-dala niya pangalan ni Kristo eh.
dala rin niya ang pangalan ng Ama. Tama, Brad Mel? Tama po. So, papaano natin dapat unawain yung salita ni Kristo na dadalhin ni Pablo ang kanyang pangalan sa mga hintil, sa mga anak ni Israel at saka sa mga hari? Pag sinabing dala-dala niya yung pangalan ni Kristo, ang kahulugan nun, dala-dala niya yung aral ni Kristo kasi yung aral ni Kristo nakapaloob sa pangalan ni Kristo. Yun ang dapat nating maintindihan. Ang aral ni Kristo nakapaloob sa kanyang pangalan. Pag sinabing sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin nun, in accordance with Christ's teachings. In the name of Christ, biblically means in the teachings of Christ. Pag sinabing sa pangalan ni Jesucristo, ibig sabihin nun, sa Biblia, sa kaaral ni Kristo ang kahulugan nun. Ngayon, nung dalhin ni Pablo yung pangalan ni Kristo sa mga hintil, kasamang ipinangangaral niya yung pangalan ng Ama. Sabi nga niya, iluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama na sa kanya kumukuha ng pangalan ang lahat ng sambahayan sa langit at sa lupa. So, hindi natin dapat ipuwera yung pangalan ng Ama pag binabanggit yung pangalan ng anak, kapatid na Mel. Hindi po pwedeng como sinabi sa pangalan ni Jesucristo, ipupuwera mo yung Ama. Kasi kasama yun sa aral ni Kristo, yung tungkol sa Ama. Ang katunayan, sa Juan 17:6 at 26. Pakinggan nyo mga kababayan. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin. At tinupad nila ang iyong salita. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan. At ipakikilala ko upang ang pag-ibig na sa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Sa Bisaya, pakibasa nga yung 2 talata. Gipaila ko ang imong ngalan sa mga tao, nga imong gihatag kanako, gikan sa kalibutan. Mga imo man sila, og imong gitugyan sila kanako, og sila nagbantay sa imong pulong. Og akong gipaila kanila ang imong ngalan, og igapaila ko pa, aron ang gugma nga imong gihigugma kanako, mahiadto kanila. Og ako ania kanila. Ayan. Nung mangaral si Kristo, ipinangaral niya yung pangalan ng Ama. Kaya nung mangaral si Pablo under the name of Christ, it is contained in the teachings of Paul, the name of the Father. He never did not discard the name of the Father. Hindi inalis ni Pablo yung pangalan ng Ama. Hindi rin inalis ni Kristo yung pangalan ng Ama. Alam ni Pablo at alam ni Kristo na ang Ama ay dakila sa lahat. At ang utos ni Kristo sa mga apostol, yung original 11 apostles, puwera na si Judas doon. Siguro kaya yung iba nagkakamali. Wala na kasi si Judas, absent na si Judas nung ituro ni Kristo yun eh. Ang inutusan ni Kristo, 11 doon sa Mateo 28:19. Wala na si Judas doon, Brad Mel. Pag absent ka ron, Judas ka lalabas, hindi mo nga maintindihan yung utos ni Kristo. Na ano yon? Ang sabi ni Kristo, magsiyaon kayo, gumawa kayo ng alagad sa lahat ng bansa, inyong bautismohan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Siguro para maging tama si Saraga, dapat alisin niya sa Biblia yung Mateo 28:19. Burahin mo na sa Biblia yan. Nasa Biblia kasi yan eh. Sa pangalan ng Ama, salamat po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Hindi mo naman pwedeng alisin sa Biblia yan. Ha? Ngayon, ang sinasabi niya na hindi niya naiintindihan, ay ganito. Nung daw sa gawa ng mga apostol, binotismohan daw sila sa pangalan ni Jesus.
Ang hindi niya alam, yung salitang sa pangalan ni Jesus o sa pangalan ni Kristo, kasama rin yung Ama. Kasama sa turo yun. Kasi yung salitang sa pangalan ni Kristo, ibig sabihin, sa aral ni Kristo, sa teachings ni Kristo. Kasama yung Ama sa teachings ni Kristo eh. At alam mo, Sarah Ganga, ginagawa mo, pag inaalis mo yung Ama, Antikristo ka. Pakinggan mo sa unang Juan 2:22. Sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo, sa makatwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Nako, Antikristo pala yan eh.